Hello, good morning sa tanan nga nagatutok sini nga programa, Proclaim the Truth and Expose the Falsehood. Anyway, ang topic nga medyo talakayin natin ngayon is about a crucifixion. Medyo timely dahil ano po ito ngayon, medyo Holy Week, no? So ngayong araw is 25 of March. So Holy Monday po ito. No, kahapon is Palm Sunday. So yan po, no? So talakayin natin dito ang crucifixion. Medyo mabigat po ito na topic dahil maraming Muslim na mga Christians ay naniniwala sa crucifixion ni Jesus Christ, no? Pero 1.4 billion din na mga Muslims ay hindi naniniwala dito, no? So mayroong mga paniniwala mga Muslim na si Jesus, peace be upon him, ay hindi namatay, no? Hindi namatay. Kung hindi namatay, walang resurrection. Pero yung Christianity ay ito ang pinaka-vital, no? Ito yung pinaka-vital na sabihin natin faith, no? So anyway, ako pala si Engineer Ronnie Albao, no? Ako pala si Engineer Ronnie Albao, ang inyong Bible Falsehood Exposer. May number po ako dito sa inyong sa inyong screen, at ito po ay 0950-891-8882. Smart po ito at pwede kayo maka-text and call na kung gusto na mag-join sa ating talakayan. Na gusto ko maging exciting. Actually, ini-invite ko ang mga pastors natin, mga pastors na pwede maki-join sa programang ito. Marami akong mga friends na mga pastors, so medyo timely din ang programang ito. So magkaroon lang muna ako ng introduction at saka nating i-invite yung mga pastors nating mga kaibigan sa talakayang ito. So ito, no? Ang gusto ko mangyari, mag-subscribe kayo sa ating channel at i-press nyo ang bell button, press nyo ang bell button para magkaroon man ng mga updates kayo sa ating mga talakayan. Marami po itong mga topics na gusto nating dalhin. So hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Gusto ko po magkaroon ng medyo intimate na conversation sa inyo dahil importante po ito. Importante po ito. Ang nangyari, so siguro mga more than 1 billion din na mga Christians naniniwala ng resurrection o itong pagkamatay ni Jesus Christ. If si Jesus Christ ay namatay, ibig sabihin mayroon ding resurrection. Ang premise na gusto kong dalhin sa inyo, itong 1 Corinthians 15:1, no, up to 12 hasta hanggang doon sa mga 30s na verse. Okay. Gusto ko pong ibigay sa inyo at gusto ko pong medyo pakinggan natin yung yung itong magandang talakayan sa puntong ito. So ito, dali-sandali lang. Okay, no? So bibigyan po ito natin ng magagandang mga dapat nating pakinggan. Ito, no? Bibigyan ko kayo ng basahin muna natin yung kabanata 15 ng 1 Corinthians. Sa Tagalog po ito para medyo magkaintindihan tayo. So dito ibibigay ko po. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral,
na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ni... Okay, na? So, sa van muna, na? Ngayon, ipinatalastas ko sa inyo, mga kapatid. So, tawag niyo sa si Paul po ito, no? Ang nagsasalita is no other than but Paul, no? Si Paul po ito ang nagsulat. Hindi po ito from Jesus Christ. So, ito ay si Paul. Okay. Babasahin natin ulit at medyo isa-isahin natin. Dahil ito po ay sabihin natin na napaka-importante. Before anything else, gusto ko pong ibibigay sa inyo, medyo may something mga relevance na maliit na story in relation sa topic natin. Like for example, meron kayong isang sa tingin ninyo, ang the whole family naka-receive ng gift galing sa grandfather, mula sa grandfather, nagkaroon ng bibigay sa sa anak, sa grandson, hanggang sa inyo. Ibig sabihin, dekada na po ito, or sabihin natin, century na nagkaroon ng palipat-lipat ng pag-aari ng isang bagay. Like for example, isang bagay. Sabihin natin na ginto, no? Ginto. Isang ginto, sa tingin niyo isang ginto dahil parang antique, pero hindi pa na-verify. Hindi pa na-verify na talagang true and correct o talagang ginto po yan. So, ang mangyari, iniingatan ninyo sa tingin ninyo, dahil may bigat din, tingin ninyo, it's worth like 100 million pesos. No? Sa tingin, dahil mayroong weight, i-multiply mo ang per grams, and so on and so forth, so magkaroon ng 100 million pesos na worth yung item na hinahawakan ng buong family. Ng buong family. So, after some time, yan ang paniniwala ninyo. After some time, pinatingnan nyo sa mga eksperto kung talagang ano ba yun. Talagang ginto ba yun? Or what? And so on and so forth. So, to make the long story so short, pinatingin ninyo. But, nang pinatingnan, ang nangyari, sabi ng mga eksperto, fake daw yun. Hindi po yun totoong ginto. So, ano sa palagay nyo? Ang medyo feelings ninyo? Pan yun? Family history na yun. Siguro, mga ilang generation na yun, na iniingatan ng lulo sa lulo, no? Anak sa anak, anak, hanggang dumating po sa inyo. No? So, like, sabihin natin na 20 generation. No? So, ang nangyayari, after na ma-verify ng mga eksperto na yung items na hinawakan nyo ay fake, siguro masama yung pakiramdam ninyo. So, ito yung medyo relation na sinasabi ko sa inyo. Like for example, yung paniniwala. Dahil dito, no, kung titingnan mo po, sabi ni Paul, dito sa, dito, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ibanghilyo na inyo'y aking ipinangaral. Sa inyo'y aking pinangaral. Si Paul po ito. No, nagbibigay si Paul ng pangangaral na dapat tanggapin ninyo na siya naman iyong pinanatilihan. Ibig sabihin talagang tinanggap ng mga Christians. No? Tinanggap ng mga Christians itong ibanghilyo, sabi ni Paul. Sa pamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iniingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo, sabi ni Paul.
may kaligtasan. Ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na lang, maliban na kung kayo'y nagsisimpalataya na walang kabuluhan. So, ang nangyayari, like nagtitiwala kayo na yung items na hinawakan nyo ay gold, pero wala palang kabuluhan yun dahil fake. No? So, ito naman, sabi ni Paul dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap, no? Tinanggap rin itong information na to, tinanggap ni Paul na si Kristo naway namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. So, yan ang testimony ni Paul. Na binigay ko sa inyo, si Paul ay nagbibigay ng informasyon sa mga Christians at ang mga Christians naman naniniwala sa sinasabi ni Paul na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Dito sinasabi, no? Dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. But kung titingnan po ninyo, ang 1 Corinthians ay isinulat ito according sa mga scholars noong 40 AD, 40 to 45 AD. Ibig sabihin, nauna pa ito sa Matthew, Mark, Luke, John at sa ibang mga sinulat ni Paul. Ang 1 Corinthians ay pinakauna sa mga writings ni Paul, hindi pa existing yung Matthew, Mark, Luke, and John. Ibig sabihin, ano ba ang sinasabi dito ayon sa mga kasulatan? Dahil ang kasulatan, titingnan mo, dito medyo pwede kayo magtanong, ano bang kasulatan ito na ayon sa mga kasulatan? Kung titingnan mo yung Old Testament, wala doon mga story na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung titingnan mo ang Old Testament, dahil sinasabi ni Paul, ayon sa mga kasulatan, so ibig sabihin, Old Testament yun, ang nire-refer niya. Pero kung titingnan natin ang Old Testament, walang sa Old Testament na may mga turo na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. So, malaking katanungan po ito. Dahil yung Matthew, Mark, Luke, and John, yung 4 Gospels, hindi pa existing yun. Dahil ang Matthew, 60 AD lang hanggang ang is mga 80 AD ang John. So in between yung dalawa, 60 at 80, 65 siguro or 75 ang Matthew at saka Luke, no? Dahil kung titingnan mo, ito po. So ito, no? Bert! Tiding ka? Ako malam. Kantudig ka program ko di subong mo. Kantudig, kay pupdanta ka. Sige. Oh, sige. Sige, kantulang din. Okay. So, ito, no? Pinag-usapan po natin ito. No? Pinag-usapan po natin ito. Ibig sabihin, masyadong importante ang bagay po na ito. No? So, yan ang punto. Sa dito pa lang sa 1 Corinthians 15:3, na itong story about Jesus Christ na namatay dahil sa kasalanan ay hindi existing sa Old Testament. At sa tingin ko ito ay fabrication. Fabrication. Okay, tuloy natin dahil marami tayong dapat pag-usapan dito. Sa 4, at siya'y inilibing. No, sa Old Testament, wala yun. Dahil ang masabi ko na sa inyo, ang Matthew, Mark, Luke, and John, hindi pa naisulat. So, ibig sabihin, ayon sa mga kasulatan, nire-refer dito, hindi yung kasulatan ng Matthew, Mark, Luke, and John, kundi yung Old Testament. No? So, according sa sabi ni Paul, sa declaration ni Paul, na siya ay inilibing,
at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So, aling kasulatan ang sinasabi dito? Aling kasulatan? Dahil yung Matthew, Mark, Luke, and John hindi pa nag-e-exist. Ang ibang writings, si Paul pa rin. Ibig sabihin, ang nangyayari, ang pinaka-base, ang pinaka-basis ng teaching na ito is Paul. Siya ang pinaka-foundation. Hindi si Matthew, si Mark, Luke, and John. Dahil sinasabi dito, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay sa ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Maraming kasulatan. Sa sinasabi ko na, hindi pa existing yung Matthew, Mark, Luke, and John. So, ibig sabihin, ang kasulatan na sinasabi ni Paul nang sinulat itong 1 Corinthians 40 AD, hindi pa nag-exist yung Matthew, Mark, Luke, and John. So, siguro, nabigyan ko kayo ng ng kunting eksplikasyon. Okay. So, ibig sabihin, itong turo na to na si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan is teaching po ito ni Paul. Teaching po ito ni Paul. At hindi ito teaching ni Christ or whosoever. Okay. 1 Corinthians 15:5. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Ibig sabihin, kung napatay na si Christ sa panahon na yan, siya'y nagpakita kay Cephas at saka sa 12. Sino ba si Cephas? At sino itong 12? Ang 12 is included ito, ang mga apostles po ito ni Jesus Christ. At sa 12, included siguro ito si Judas, which namatay na. Ibig sabihin, hindi nagkatugma-tugma yung istorya na ito. Kung sa 12, ibig sabihin dito sa 12, included ito si Judas. Sa 12 puso, patay na doon yun eh. So, ibig sabihin, itong story about sa death ni Jesus Christ at nagpakita sa kay Cephas at saka sa 12, beginning 13, ang pinapakitaan niya. Nagpakita pa sa kay Mary, nagpakita pa sa kay sino. So, ibig sabihin, itong 12 na sinasabi dito, ito yung mga disciples ni Christ. So, another contradiction. Nakapagtaka dahil patay na si Judas, saan yung 12? Okay. So, another points na dapat nating tayo mag-doubt sa mga narration ni Pablo. Sige. Pagkatapos ay napakita siya sa mahigit sa 500 kapatid na paminsan na ang karamihan ng mga ito'y nangabuhay hanggang ngayon. Hanggang ngayon, datapwat ang iba'y nangatulog na. So, ito titingnan mo yung Matthew, Mark, Luke, and John, wala dyan na si Jesus ay nagpakita sa 500 na mga friends or sa mga kapatid, mga brothers ni Jesus Christ. Wala. Sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ibig sabihin, ito ay story na hindi makita sa kung anong kasulatan. Hindi makita sa Matthew, Mark, Luke, and John. So, another questionable na mga narration ni St. Paul. So, ito ngayon, titingnan natin. Saka napakita kay Santiago, at saka sa lahat ng mga apostol. Sa lahat ng mga apostles. Yan sinasabi dito na 12 apostles dito. Iba naman yung disciples, iba yung apostles. Apostles. So ito talagang questionable.
hindi ka panipaniwala. Sa korte po ito, medyo may mga loopholes, no? At medyo dapat mong kaduda-dudahan. Sa sinasabi ko na kanina, 1.2 billion, 1.4 billion ng mga Muslims hindi naniniwala na si Jesus Christ ay namatay. No? So, ito talagang napaka-questionable. Okay, ngayon, medyo dapat nating pansinin. Sa 1 Corinthians 15:8. At sa kahuli-hulihan, tulad ng isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay nagpakita naman siya sa akin. So si Paul sinasabi, nagpakita daw si Jesus sa kanya, sa untimely, nagpakita daw si Jesus sa kanya. Saan? Doon sa Damascus? I-discuss po natin yan. Dahil dito, narasyon din po ito ni Paul. Nagpakita daw sa kanya si Jesus. At medyo nabulag siya. Maraming questions dito na dapat nating pansinin. Dahil may mga narasyon doon sa si Paul na siya lang daw ang nahulog, yung iba hindi. Siya lang ang nakadinig, yung iba hindi. Pero sa susunod na narasyon niya, lahat sila'y nahulog sa kabayo. So talagang mga questionable. So itong sabi ni Paul ay nagpakita naman siya sa akin. Ang siya dito, refer kay Jesus Christ. Ang akin dito, si Paul po ito. Ito, ang sinasabi dito sa 15:9, ako nga ay pinakamaliit na apostol. So kinukonsider niya yung sarili niya na apostol. Hindi naman siya included doon eh. Sa 12 disciples, 12 apostles, hindi naman siya included doon. Pero kinukonsider niyang sarili niya na apostol. At hindi ako karapat-dapat. Inaamin niya. Hindi siya daw karapat-dapat na tawaging apostol. Ay, dapat naman. Dahil hindi naman siya talagang elected or appointed by Jesus Christ. No? Sapagkat, anong nangyari dito? Sapagkat ipinag-uusig ko ang iglesia ng Diyos. Talagang, ito ay persecutionist po ito. Si St. Paul. No? Siya ay persecutor. Okay. Sa 10. So, ito ang gusto kong ipunto dito, yung yung quality, yung accuracy ng mga sinasabi ni Paul. Dapat nating kaduda-dudahan. Sabi ko nga sa inyo ngayon lang, maraming mga tao na hindi naniniwala na si Jesus ay namatay. Hindi naniniwala si Jesus Christ ay namatay. At ayaw ni Jesus na mamatay. Dahil doon sa Gethsemane, talagang nananalangin siya kung pwede pa lang ipaiwa yung kupa ng kamatayan. So, si Jesus hindi gusto, at dahil si Jesus ay hindi gusto na mamatay siya, nananalangin siya dyan. Grabing iyak niya dyan. Parang imbis na pawis, dugo nang lumalabas. Okay, sige, patuloy po tayo dito. Datapwat, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi mawalan ng kabuluhan. So ito, justify ni Pablo ito, na para magkaroon ng walang kabuluhan, dapat maniniwala kayo sa biyaya na binibigay sa kanya. Parang maging hindi useless. So dapat paniniwalaan nyo daw. Tapos ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos ay nasa akin. Yan po ang sinasabi niya ni Paul. Sige, patuloy lang po tayo. Sa 1 Corinthians
15:11. Maging ako nga o sila ay gayon ang aming ipinangaral at gayon ang iyong sinasampalatayahan. So, ibig sabihin, tested and proven na. Ha? Dahil sa pangaral ni Paul, sila daw ay pinangaral din yung ipinangaral ni Paul. At naniwala naman, sinasampalatayahan naman ninyo bilang mga Christians. No? Aray sinasabi sa 12, kung si Kristo nga'y ipinangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagkipagsabi na walang pagkabuhay na magmuli ng mga patay? No? So, ang mga tao dito, no, mostly ang mga Parisiyo at mga Sadusiyo, hindi niniwala ng resurrection. Hindi sila naniwala ng resurrection. So, pinapangaral niya na si Kristo ay binuhay sa mga patay. Sa sinasabi ko na, maraming mga tao, including mga early Christians, hindi naniniwala po dito. Yun, ito yung mga sinasabi ni Paul. Bakit hindi kayo maniniwala? Ba't sinasabi niyo na walang pagkabuhay na magmuli ng mga patay? Ito, sinasabi dito. Datapwat, kung walang pagkabuhay na magmuli ng mga patay, ay hindi rin na magmuli binuhay si Kristo. Ha? Ang mga Muslim ba naniwala na there is a resurrection after death? Yes, of course. But it's not sa time ni Jesus. Ha? Ito yung bargaining bargaining or something na parang sa pilitan, no? Kung si Kristo hindi muling binuhay, ibig sabihin may nagbuhay. Sinong nagbuhay sa kanya? Yung Father, yung mga story. Pero si Kristo naman, sinasabi niya, sa 3 araw niya pinatayo ko yung templo, at sa 3 araw ay giniba niyo yung templo, sa 3 araw papatayuin ko. Ibig sabihin, si Kristo din nagbuhay ng kanyang sarili. So, another contradiction po ito. May nagbuhay kay Kristo or siya ang nagbuhay sa kanyang sarili. Sabi dito, ay walang kabuluhan namang aming pangaral. Sabi ni Paul, kung si Kristo hindi namang muling binuhay, ay walang kabuluhan ang aming pangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Yung pananampalataya magiging useless. Kahit maniniwala kayo na yung items na hinawakan nyo ay gold, pero ang totoo pala, hindi gold yun, walang kabuluhan. Yung pag-take advantage or pag-take ng custody ng item na yun na hindi naman pala gold. So, walang kabuluhan ang inyong mga pananampalataya kung si Kristo ay hindi binuhay. Ito yung ito yung parang a certain setup na kung hindi kayo maniniwala na si Kristo ay namatay at binuhay, kung hindi kayo maniniwala, your faith is in vain. Walang kabuluhan. Sa 15. Oo. At kami ay nagsumpungan ng mga saksing bulaan tungkol sa Diyos. Mga saksing bulahan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo. Yan, ito yung mga testimony ni Paul. Kung si Kristo ay hindi binuhay ng Ama, ang faith ng mga Christian is nothing. Dahil sinasabi niya, ang kamatayan ni Christ ay yan ang kapatawaran ng mga kasalanan. Na hindi siya'y muling binabuhay,
kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Yan. So ito yung mga questions na dapat nating i-consider. Okay. Sa 16. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin namang muling binuhay si Kristo. Ito yung statement na parang do or die. Na dapat paniwalaan nyo na mayroong resurrection, dahil pag hindi kayo naniwala na mayroong resurrection, si Kristo ay hindi rin na resurrect. Ha? So parang ano ba? Take it or leave it. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong kasalanan pa. So gusto, ang mangyayari po dito, either paniwalaan nyo o hindi. Kung hindi kayo maniniwala, ay andun pa rin kayo sa kasalanan. So dapat by hook or by crook, paniniwalaan nyo. But hindi yan ang turo ng Biblia. Ito ay turo lang ni Paul. Sinasabi ko na kanina, ang Matthew, Mark, Luke, and John, wala pa yun. According sa mga study, yung writers ng Matthew, Mark, Luke, and John, mga Grigo yun, dahil ang New Testament, ang New Testament, including ang Matthew, Mark, Luke, and John, are written in Greek. Si Matthew hindi naman Grigo. Si Marcos hindi naman Grigo. Si Lucas posible, dahil abogado yan Gentiles yun Si John hindi naman Grigo. Pero lahat yun, according sa mga pagtalastas, yung Matthew, Mark, Luke, and John was written in Greek. No? So, ibig sabihin, ito ay ang architect nitong mga pananampalataya ng proposal, yung statement na to ay si Paul. No? Si Paul. Kung gayon nga, no, granting, ang mga nangatulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Ay, talagang itong kondisyon na talagang wala kang choice kundi maniniwala ka. Dahil pag hindi ka maniniwala, useless. Useless ang lahat-lahat. Ha? Yung pati ang plan ni Kristo na magiging Savior ng sanlibutan ay walang kabuluhan. Dahil hindi naman siya namatay. Dahil sabihin niya, by the blood of Jesus Christ, as the remission of the sins of the people. Ha? Okay. Kung sa buhay lamang na ito tayo'y magsisiasa kay Kristo at tayo'y sa lahat ng mga tao ay lalong kahabag-habag. So ito, all you have to do, by force, you have to believe in Jesus Christ, otherwise, you are nothing. Yan ang sinasabi ni Paul. So sinasabi ko nga si Paul, isa sa mga topic ko dito, si Paul is Antichrist. Ang gusto ni Paul, na pinipersecute niya nga yung mga followers ni Christ. At saka minimislead niya yung mga Christians. The reason na yung mga teaching ni Paul ay itong talagang malaking contradiction at hindi ka paniwala. Dapat datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya'y naging pangunahing bunga sa mga nagkakatulong. Pangunahing bunga daw. Wrong na naman ito. Dahil maraming mga tao noon na namatay na bigyan ng buhay ng Panginoong Diyos. No? Sa panahon na ito ni Elijah mayroong mga binuhay si Elijah sa pamagitan ni Elijah sa power ng Panginoon Diyos na ibubuhay niya yung mga patay sa panahon ni Eliseo. So ito,
siya daw ang pangunahin, siya ang first. Ano ba ito sa English? Ha? Dito sa English, ha? Ibig the first fruit of them that sleep. First fruit daw ito, si Jesus. But now, is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that sleep. Titingnan mo sa Old Testament, ha? Mga friends and relatives, marami doon na binuhay ng Panginoon. Tingnan nyo, babasahin nyo, at magtanong-tanong kayo. Kaya bibigyan ko kayo ng mga talata kung sino mga nabubuhay doon sa panahon na wala pa si Jesus Christ. So hindi si Jesus Christ ang pangunahin, hindi siya ang first fruit of the resurrection sa sinasabi dito. First fruit of them that sleep. Ang sleep dito, hindi nang patay, kung totoong literally natutulog lang. Si Lazarus. Si Lazarus. Di ba na-resurrect din siya? Na-resurrect din siya. So, ibig sabihin, sala ito, mali ito, ang sinasabi na si Jesus Christ ay first fruit. Dahil na unang nagkaroon ng resurrection si Lazarus. Si Lazarus. Okay, dito. Medyo pa tingnan muna natin dito. 15:21. Sapagkat yamang sa mga pamagitan ng tao dumating ang kamatayan. Sa pamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan. Sa pamagitan naman ng isang tao dumating ang pagkabuhay na muli sa mga patay. Sinasabi dito. Sa pamagitan ng tao dumating ang kamatayan. Sino ang refer dito? Si Adan. Si Adan ang unang tao dito. Dumating kamatayan daw dahil si Adan ay nagkasala. So dumating ang kamatayan. Sa pamagitan naman ng isang tao, ang tao si Kristo. Dumating ang pagkabuhay na muli sa mga patay. So, titingnan mo, maraming nabubuhay without Christ sa panahon ng Old Testament. Even sa panahon ni Christ. Si Lazarus nga, sinasabi ko sapagkat kung paanong kay Adam, so itong first man, first man sinasabi dito, ang lahat ng tayo na mamatay, gayon din naman kay Kristo, ang lahat tayo ay bubuhayin. So itong teaching ni Paul, na palang nonsense napaka-nonsense. Bakit? Marami namang tao na bubuhay, wala pa si Kristo. Binuhay ng Panginoong Diyos. Okay. At kung andyan na si Kristo, marami pa naman na mamatay. Okay. Dito, sa 1 Corinthians 15:23, datapwat ang bawat isa sa kanila'y sariling katayuan. Si Kristo ay pangunahing bunga. Paano ba yung pangunahing bunga ng resurrection? Dahil si Lazarus, una pa sa kanya. So, talagang maraming contradiction po ito. Okay, kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian ng Diyos, ay sa makatuwid bagay, sama. Pagkalipunin niya ang lahat na paghari at lahat ng kapanghamalaan ng kapangyarihan. Si Kristo mismo, after na madaig niyang lahat-lahat, ibibigay niyo lahat-lahat sa Ama. Sapagkat kinakailangan siya ay maghari hanggang ilagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Yan si Christ. Sa kahuli-hulihang kaaway na lipunin ay ang kamatayan. Sapagkat pinasuko ang lahat ng mga bagay, ito teaching ito ni Paul na nonsense talaga kung titingnan mo. Pero ito ay talagang pinapaniwalaan ng mga Christians. So, first episode pa lang po ito, marami ng mga katanungan po tayo. So, ito,
ang premise, parang premise pa lang po ito. Premise po lang po ito. At dito, bibigyan ko lang ng halaga yung mga sinasabi ni Paul at mga belief ng mga Christians. In short, ang mga nangyayari, ang mga Christian po, dahil kay Paul na ito, ay naniniwala na si Kristo ay namatay at binuhay. At nang namatay, yan po ay kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng mga tao. At nung resurrection, yan po ay napaka-importante para kay Paul. At yan po ay sinyalis na dapat yung paniniwalaan yan. Dahil kung hindi kayo maniniwala, your faith is in vain. Yan ang sabi ni Paul. So kahit illogical, sa totoo lang, yung kamatayan ni Jesus Christ is questionable. And up to now, I do believe na si Jesus ay hindi dumaan ng namatay siya. But he was actually saved by God. Kung titingnan mo dito, dito sa Bible natin, dito sa Hebreo 5:7, dito sa Hebreo 5:7, titingnan po natin dito. Na siya sa araw ng kaniyang basahin natin. Na siya sa mga araw ng kaniyang laman. Refer po ito kay Jesus Christ. In the flesh daw, ay hinahandog ng mga naghandog ng mga panalangin at mga daing at sumisigaw ng malakas, lumuluha doon sa mga makapangyarihang mga tagapagligtas sa kanya sa kamatayan. So si Jesus Christ doon sa Getsemani, talagang lumuluha siya, sumisigaw ng malakas, at nananalangin, daing na sumisigaw. Sinasabi dito, mga panalangin. Anong gusto niya mangyari? Na sa kanya siya ay mapaligtas sa kamatayan. Mailigtas siya sa kamatayan. At siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Pinakinggan siya ng Ama. Ibig sabihin, he was saved from death. He was saved from death. So itong teaching ni Paul, na siya ay namatay at nabuhay muli, ay talagang napakalaking kasinungalingan. Ito po ay ang mangyayari, this is the first episode. So dito sinasabi lang ni Paul, your faith is in vain. Sinasabi po ito ni Paul, ang yung faith walang kabuluhan kung si Kristo ay hindi namatay, ay hindi naman nabuhay muli. So yan po ang pinaka-premise. So ang aksyon ng mga Christians dahil sa teaching na ito, wala pa Matthew, Mark, Luke, and John, wala pa yan. Yung una pa lang niya, according sa scriptures na sinasabi niya, ay hindi po totoo lahat niya. Hindi lahat totoo dahil walang mga writing sa Old Testament na si Kristo ay namatay at binigyan ng buhay ng Ama. Dahil hindi pa nga nag-i-exist yung Matthew, Mark, Luke, and John. Dahil ang 1 Corinthians was written 40 AD and Matthew, Mark, Luke, and John was written between 60 to 80 AD. Yan po ang facts. So sa ulitin, ako ulit si Engineer Ronnie Albao, ang inyong Bible Falsehood Exposer, at pwede kayong subscribe, press ang bell button para sa mga sunod na mga episode. So ulitin, salamat po at greetings of peace
sa lahat-lahat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace and blessing of the one true God be to each and everyone. Okay, thank you. Hasta la vista.